Ayan guys, magandang araw. So may gagawin tayong spin dryer na Eureka. Ayan, ang brand niya Eureka. Chinek up ko na. Ang problema nito motor. So sabi kasi nung may-ari hindi na patutuloy na papagawa. So ngayon nagbago yung isip. Ang sabi niya, patutuloy na raw. Kasi sabi niya nung una, bibili na lang siya ng bagong dryer kaysa palitan niya ng bagong motor. So ngayon, tumawag, papagawa na raw niya. Nagbago yung isip. So yun guys, bubuksan natin uli. Kasi binuksan ko na nga doon nung una. So ngayon, bubuksan ko siya uli. Tatanggalin na natin yung motor. At papalitan na natin siya ng bago. So mayroon akong na-order dito. Ito. Ayan. So yan yung in-order natin sa online. So ngayon, lalagyan natin siya ng tarpaulin para hindi na nababasa. Kasi yung unang motor nito nabasa. So ngayon, bubuksan muna natin siya. Tapos tanggalin natin yung motor. So yun siya guys, hiniga ko na yung dryer. So tatanggalin natin tong apat na tornilyo sa side. So, makikita ko siya sa inyo kung paano siya tanggalin kasi mayroong mga nagsasabi, mga sa natin, upload natin, mga nagko-comment, hindi raw pinakikita ko paano siya baklasin. So ngayon, papakita ko sa inyo paano siya kalagin, isa-isahin natin. Kaya lang medyo mahaba lang tong video natin pagka ganito. Kasi pwedeng lahat yan, pagtanggal, pagsalpak, papakita natin para doon sa mga gustong matuto. Kasi yung iba, pag ginawa itong mga ganito, appliances, hindi naman kagaya na makita sa video na minutes lang, natatapos ka agad. Hindi naman ganun kadali. Ano lang yun. Ini-edit na lang kaya mabilis. Pero yung iba ayaw ng ganun. Gusto nila ipapakita lahat paano tanggalin. Ayun, mga gustong matuto yon. So ngayon, natanggal na natin yung mga tornilyo, apat. Susunod na gagawin natin kasi hindi naman matatanggal yung mga tornilyo dito sa ilalim, sa mismong ilalim niya. Tatanggalin na lang natin yung tornilyo niya dito sa ibabaw. So dito, yan yung dugtungan niya rito, pinaka-coupling. Yan. May tornilyo dito yan. Tatanggalin lang natin. Tapos huhugutin para yung makina makita na natin. So kukuha lang akong pangalag. So ayan, tatanggalin natin gamit tayo ng 8mm o 8mm. Kasi 8 yung ginamit na pangalag sa kanya, 8. So ngayon, luluwagan lang natin yung tornilyo, saka natin huhugutin para matanggal siya sa coupling. So ayun, natanggal na. Ayun, naalis na natin. So ito na siya. Ito na yung motor. So sabi ko nga sa inyo, hindi matanggal yung tornilyo sa pinakailalim ng paa. So dito tayo sa ibabaw magtatanggal. Yan yung mga tornilyo. Tatlo lang naman yan. Tatlong tornilyo. Ngayon, yung wiring niya hindi ko na binalik kasi nung tinanggal ko to, sabi nung may-ari bibili na lang daw ng bago. Kasi ano to nabasa yung motor niya. Susubukan ko sana siyang i-repair. Kaya lang nangyari yung rewind, bukod sa nasunog na, puro nangamuti pa yung loob, puti-puti. Pagka ganun, wala nang pag-asang ma-repair to pagka ganun. Kailangan talaga palit ng bago. Kasi babackjab, iiwas lang naman tayo sa backjab Mahirap na. So, ayan. Ayan na yung motor niya. Tatanggalin lang natin yung ground para matanggal natin siya sa yan. So ito na siya. Ayan na yung motor. Yung capacitor nga pala niya, ito, papalitan na natin yan. Hindi na ito yung kakabit natin kasi 4UF lang to Ang kakabit natin ay 5UF na. So ngayon, aalisin na rin natin itong pinaka coupling saka yung sa may niya, kabitan ng frame na yan.
Alisin na natin yan kasi papalitan nga natin siya ng bagong motor. So luluwagan lang to tornilyo na to para matanggal. Matanggal na yan. O ito na siya. Gagamitin din natin ulit ito. Saka itong sa may preno niya, kakabit din natin yan. Tapos tatanggalin natin yung tornilyo. Kaya matatanggal yung isa. Ayun, tatanggalin natin itong tatlong tornilyo sa ibabaw. Ililipat lang natin ito sa kabila. Ayan. Turo ko sa inyo, hindi lang kasi basta ikakabit tong makina nito. May ano din to eh. May pattern din ito. May mga expert, alam na nila yan eh. Kung ano yung pattern na yun. Hindi lang basta kinakabit. Yan. Yan, tanggal na natin. So, ito, sira na to, wala na to. Kuha na to, ikakalakal na ng may-ari. Kasi sunog na siya sa lalim. Tinexter ko na to. Sunog na. Ayan o, kung mapapansin. Hindi kasi makikitang mabuti. May mga sunog sa puti-puti na siya. So, hindi na natin to kukunin, i-repair. Nabasa yan eh. So ngayon, kukunin natin yung ito yung bago. Kaso UP. So iuunat lang natin ito. Patayo ng plies. Unat natin para dumiretso. So, binili ko to sa online. Kaya kung ano, sira yung motor ng dryer nyo, pwede kayong bumili sa online. Ang titignan nyo lang yung paa, itong butas. Yan, yung butas na to, na kwadrado, saka yung isang kwadrado na yon. Meron kasi nyan, malapit, ito malayo ito. Meron yan yung malapit. Dalawa yan, malayo sa malapit. Ngayon, kakabit na natin. Sinasabi kong pattern sa inyo, lalagay natin yung ano muna. Ito yung sinasabi kong pattern sa inyo, na may pattern talaga to. Kapag naglagay ka ng preno, naglipat ka dito sa bagong motor, lagi naka ganyan yan, ayan. Ayan. Titignan ninyo yung kable. Nakatapat siya dito nakagawi siya dito sa may wire. Tapos ihahanap ninyo titignan ninyo yung ayan. Yung butas. Kapag ganyan siya. Kasi, bakit? Hindi siya pwedeng ipipihit pag ganon. Pwede rin naman siguro pag ganyan, pero titignan ninyo kasi nang hindi siya lalayo dito sa wire. Kasi kapag lumayo siya dito sa wire na to na puti, yan yung wire na tatlo na yan. Pag lumayo siya, halimbawa napihit, napunta dito, naganon na ako nung minsan nung hindi ko pa alam eh. Yan. Napihit, napunta sa likod. Ngayon, iwawiring ninyo yan. Itong kable, kailangan nandito siya sa likod ng dryer. Kasi dito nakakabit yan. Ayan, dito. Dito nakakabit yan yung kable. Dapat dito sa gawing likuran yan. Kapag napunta yan dito sa gawing harapan, hindi mo naman pwedeng ipihit. Kasi pag pinihit mo, lalayo naman itong wire na tatlo. Itong wire na to. Lalayo na siya. Napupunta na siya doon sa harap. Ito, mapupunta nga ito sa likod. Mapupunta naman yung wire sa harap. So, malayo na. Mahirapan ka na mag-wiring dyan. Hindi mo na madudukot. So, mas maganda, bago nyo ikabit, titingnan nyo muna siya. Yung dapat ay hindi siya lalayo dito sa tatlong wire na to. Itong kable.
O pwedeng kaganyan. Yan. Yan, paganyan. So, kakabit lang natin, tapos tignan muna natin siya. Lalagay lang natin itong kapote niya, pinakakapote. Kasi nababasa eh. Bagay, hindi mo naman masasabi. Sa dryer kasi, dryer nakakapagpatuyo. Pero ang ginagawa ng iba, mayroong mga hindi natin masabi, hindi naman natin nilalahat, ano. Meron kasi mga taong trabahong tamad. Alam niyo na ba 'yon? Trabahong tamad. Yung dryer o kaya yung washing, ginagawa nilang pangbanlaw. O doon na sila nagbabanlaw. Ay, iba na yun. Magwawashing. Pagyari, kung yung iba sa dryer doon nagbabanlaw. O trabahong tamad. Ayaw magbanlaw ng ano, ng sarili-sarili ba. Gusto sa washing, sa dryer. May mga may mga nako na akong ganyan, nagawan na ako ng ganun eh. Nagtataka ako bakit basa yung dryer. Kaya pala doon sila nagbabanlaw. So, pwede naman yung ganun. Kaya lang madaling masira yung gamit. Madaling masira yung washing mo, dryer mo. So ito, kakabit na natin yung kanyang kapote. Saan ba yung ano? Titignan muna natin. Baka mapunta sa malayo. Tayo din ang mahihirapan. Kabit natin ng tornilyo. Sayang kasi yung nito eh. Siguro yung may-ari nag-canvas ng bago. Napamahal. Napamahal siguro. Ano? Sa bago. Kaya ang sabi niya sa akin, pagagawa na lang. Bilihan ko na lang daw ng bagong motor. Kasi kung bibili nga naman siya ng bagong dryer, ito kasi maganda pa yung kanya, kaha. Tapos bagong-bago pa yung kaha. Maayos pa. Ang problema lang ay motor. Kung bilhin niya ng bagong motor, di bago na naman yung dryer niya. Di ba? So ayan, nakakabit na natin. Kaya lang medyo humigpit umikot. Ayun o, mahigpit umikot. Pupukpukin nyo lang kasi sa pagkakalagay nitong ano yan, pinaka preno. So ayan o, pupukpukin nyo lang ng bagay gamit yung ulo ng Phillips screw. Ayan, magilis na naman siyang umikot. Ganun lang siya. So ikakabit na natin ito. Ayan. Madali lang naman. Tatapat nyo lang yung gatla dun sa tornilyo. At kapag ka na ikabit na, hihigpitan na tong tornilyo. Gamit tayo ng 10mm ulit. Ay 8mm. So, hindi naman na makakawala kahit bagyan nyo lang higpitan. Tapos yung nut. Ayan. Okay na.
Yun, okay na. Ngayon, okay na to. Naikabit na natin lahat. Dito na tayo sa kanyang ilalim. Nakakabit na natin yung lapit natin yung camera. Nakakabit na natin yung motor. So titignan ninyo, ito nasa likuran talaga to. O, ganyan. Ang likuran. Yung wire ay medyo napunta siya sa tagiliran, bagya. Pero okay lang. Sa gawin tagiliran. Yung preno ay ground. Ikakabit na natin. Yung kanyang ground. Hindi natin agad na ikabit kanina. So okay lang. Madudukot pa naman to. Yun. Nahigpitan na yung ground. Nakikabit na natin. Susunod. Mayroon pa tayong kakabit dito eh. Ay, ito pala. Makakalimutan natin. Kita naman. So ito, tatandaan nyo na lang. Kung kaya nyo, pwede nyo tanggalin ito. Pero pwede rin namang, ito yung diagram nya. May nakasulat kasi dyan yung blue, common, tapos yung capacitor, gray, saka yung white. Tapos yung white, yun ang karugtong ng timer. So, pag magwa-wiring kayo, pag gusto nyo maliwanag, o kitang-kita ninyo, tanggalin nyo itong wiring nyang diagram na yan. Pwede nyo ipakat sa loob, o kaya sa labas, o kaya dito sa likod ng dryer para kitang-kita ninyo yung wiring diagram. So, pero kung nakikita ko naman siya, nasisilip ko naman, at kayang-kaya na natin yan mamaya. So, yun lang. Tapos, ikakabit na natin itong mga tornilyo sa base. Madali lang naman ito kung kabisado nyo na. Pero pagka hindi, pwede naman panuorin nyo na lang itong video natin. Ito, ginawan ko ng step by step. So ito, kinakabit ko na yung tornilyo sa paa. Yeah. 3 sa ibabaw yan. Yung sinasabi ko sa inyo kaninang malayo malapit, yung sa may payan, yung lock. Papakita ko sa inyo kung meron kasing dalawang klase to. Tornilyo muna natin lahat. Tapos pakita ko sa inyo. Yung malayo malapit. Yun. Hey siya. Hey siya guys. Ang sinasabi ko sa inyong malayo malapit. Malayo malapit. So yan. Kapag bibili kayo ng motor, ito. Yung lock kasi nitong paa na puti na ito, dyan yung butas na kudrado. Itong malayo. Yung malapit lang siya sa tornilyo. Dalawang klase lang naman yan, makikita ninyo. Ayan, malayo o malapit. So yan. Ito, ang pagitan niya 2 inches siguro to, nasa 2 inches. Pero yung isa, alanganin. Kasi malapit na sa tornilyo yung butas nun eh. So, titignan nyo na lang yung makina nung sa inyo, yung pagpapalitan, yung pagkakabitan. Makikita nyo naman yan bago kayo bumili sa online.
So yun guys, naikabit na natin. So kakabit muna natin siya sa loob bago tayo magwa-wiring. Ito. Yung coupling, ikakabit muna natin yan dito. Pero ako, bago ko siya kinakabit, ito, nilalagyan ng langis. Pupunasan nyo lang o papatakan nyo lang ng konting langis yan. Saka nyo siya ilalaro-laro na ganon. Yan. Kasi pag natuyuan yan, pag umandar, umuhuni. Umiiyak-iyak siya, huhuni siya. So, lalagyan na langis dito. So, yung isa, lalagyan natin siya ng langis, bagya lang. Huwag pa kakarami. So, yun. Mahina ang tumulo itong lagayan natin na langis eh. So, yun. Okay na. Ganun-ganun natin. Titignan din natin yung itong ano niya, rubber, baka meron siyang butas kaya tumutulo. So mas maganda i-check din natin yan. Pero ito kasi kadalasan kaya ito tumutulo, yung ginagamit na panglaba ay pangbanlaw, wala namang nakikitang butas. So ayan, ikakabit na natin siya. Sasalpak na natin. Kakabit lang natin siya. Coupling dito sa dryer. So titignan ninyo, may gatla tong ehe. Tatapat mo yan sa tornilyo. Para kapag pinasok, hindi tayo mahirapan. Tatapat lang natin. So, hindi ko na siguro maipakita yung kanya kasi hawak ng camera natin, pero ito kasi natatakpan na ng kaha. So, walang tagahawak sa ibabaw. Pero okay lang. Kikita nyo naman. Ayan. Tinatapat natin. Kailangan talaga dyan salpak na salpak eh. Ayan. So, nahigpitan na natin siya. Okay na. So, magwa-wiring na tayo. Tatayo lang muna natin yung washing dryer. Tatayo lang muna natin itong dryer para lumapat. So yan, tinayo ko na siya. Ilalapat lang natin yung gilid para maitornilyo. Tapos pag nayaring na itornilyo, magwa-wiring na tayo. Ganun lang. Tapos na. Hindi na natin siya testingin. So kakabit ko lang yung 4 na tornilyo sa side. Na tornilyo bago po, sayang. Tapos ikakalakal. Magkano lang to sa bakal bote? Sabihin mo nang bibili ng magbabakal bote to
150. 150. Minsan nga, 100 lang eh kasi aluminum yung makina. 150 lang yung dryer mo. Tapos kukunin ng mga gumagawa, bibilin sa magbabakal bote. 200 o 250. Tapos papalitan ng makina. Sabi mo na 1.5 ka na sa pagbili ng makina saka pagbili sa bakal bote. Dahil wala ka namang wala ka namang babayarang labor dahil gumagawa ka. Pwede mo nang ibenta ng 2,000. Magkano yung dryer ngayon? Nasa 3 plus yata ngayon. Diba? Pinakamataas na estimate na yon. Pero ang estimate dito, nasa 1.5 lang. 1,000 yung pagkabili. Makina sa kaya yung gastos. Kabit muna natin yung preno. Yan, may mga butas-butas nga pala yung niyan sa preno. Ang purpose ng butas-butas na yan, kung gusto mong mag-adjust, mataas, mababa, pababa. So, nasa sayo na lang yun. So, lalagay natin siya sa number 1, 2, 3, number 3. Titignan natin kung magpipreno siya sa number 3. Kapag hindi, so ayaw niya magpreno sa number 3, kailangan pa niya ng itaas. Lagyan natin siya sa number 5. Madali lang naman pag-a-adjust nito. Number 5. Bukan natin ng konti. Ayaw lumabas. One, two, three, 5. So yun, number 5. Medyo malaki-laki na to. Ayun, pwede na, number 5. So, ang galing. Okay na, number 5. So, magwa-wiring na tayo. Sabi ko nga sa inyo kanina, yung kulay blue, common yan. Tinignan ko na doon sa ilalim kanina yan eh. Common, pupunta yan dito sa plug. So, ang plug natin ay ito, dalawa. Yung kulay, yung may fuse, saka yung isa pumunta sa taas sa timer. So, yung kulay blue dito sa may fuse, sa plug. Tapos, yung kulay white saka gray, capacitor. So, kukuha tayo ng capacitor. Ito. Bago to. Naka-box pa. Check natin kung accurate tong tester natin. So yun, 5 UF. Sakto pa nga. Accurate, pwede. Okay, kakabit na natin. Yung capacitor nya, ito, dito sa gray saka white.
So yan. Gray saka white. Kahit magbaligtad dyan, walang problema. Kasi parehas la kulay ng capacitor, parehas na rin. Dala namang polarity to. Tapos, may natitirang isang wire. Yung nanggaling sa taas. Timer. Ilalagay natin ito sa kulay white. So, titignan nyo yan doon sa motor kung hindi nyo kabisado. Meron namang wiring diagram dito yan. Ayan o. Masisilip nyo yan doon. Sa loob. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Dito yan sa kulay white. So, yan. Ngayon, iti-tape lang natin to. Para maayos na natin. Yun. Okay na. Ayos na yan. Pangit naman ito. Ayusin nga natin. Ayan. Okay na. Ngayon, kukuha tayo ng plastic. Babalutan natin ng plastic tong wiring niya para di mababasa. So, ayan. Nakakuha na tayo ng plastic. Ayan. Para hindi siya mababasa. Kailangan talaga mayroon yan. Ganun lang. Ito. Ayan. Ayan. At iti-tape. Tali natin ang tape. Wala yung cable tayo. Kahit na 2 ikot lang. Tapos, tatali natin dito. Ay, magkakit. Mahaba. Ayun, may lagayan pala siya sa capacitor. At yung wire, aayos lang natin yan dito. Hindi ko makita mo dito. Maliit. Mas maganda kasi kung naka-safety yung ating mga wirings. So yan. Okay na. Okay na yan. Lang tatagas. So okay na. Ngayon, testing tayo. Final testing na lang. So, hindi na muna natin kakabit yung takip sa likod. Testingin muna natin. Para makita natin siya yung ikot niya. Ngayon guys, isaksak natin siya sa outlet. So, ayan. So, yun. Nakasaksak na.
So, pihit natin yung timer sa ibabaw. Yun. Yun, umikot na. Kaya lang, humuhuni pa rin yung preno. So, ibig sabihin, kulang pa siya sa adjust. Humuhuni pa rin, bagasgas pa rin yung preno. Umiikot pero gumagasgas pa rin. So, kailangan niya ng number 6. So, sa number 6 tayo. Ito sa number 6, adjust tayo. Yan. Adjust tayo, itataas lang natin yung takip sa ibabaw para bumaba yung kable. Tapos, ilalagay natin siya sa number 6. Number 6. 2, 4, 6. So, dito. Yon. Yon. Medyo maluwang na yung kanyang nga. So, ngayon, saksak natin siya uli. Tignan natin kung ganun pa rin. Yon. Umikot na. At wala na yung gumagasgas sa preno. So okay na to. Itaas natin yung takip. Yun. Okay na oh. Baba. O yun. Goods na. So ayan lang guys ha. Ganyan lang yung pagkakabit ng motor ng dryer. Spin dryer. So yun guys ha. Sana nakatulong sa inyo yung video na to. At maraming salamat sa panonood.